Ano nga ba ang pwedeng ikaso sa iyo ng inutangan mo? Tara, magkape't mag-usap muna tayo. Dahil iisa-isahin po natin ang lahat ng pwedeng ikaso sa iyo. Una, small claims case. Ito po ang pinakamadalas na ikinakaso sa inyo kapag hindi nyo na hinaharap ang utang ninyo. At pwede pong mag-file ito ang inutangan ninyo basta't hindi po lumalagpas sa 1 milyon ang kokolektahin sa inyo. Dahil kapag sumobra na po dito ang utang ninyo, kailangan na pong i-waive ang sobra ng nagkaso sa inyo. Ang kagandahan po ng isang small claims na kaso ay hindi na po kailangan ng abogado dito para sa magkabilang partido. At kung kayo po ang magkakaso, mag-fill up lang ng Form 1-SCC kayo o ng Statement of Claim ninyo. At karaniwang umaabot lang ng ilang buwan ng kaso. At tandaan po ninyo, wala pong kulong ang mga kasong ganito. At ang pangalawa naman ay ang BP22 o ang ating Bouncing Checks Law. Kung nag-issue na po kayo ng cheque para sa utang ninyo at pinatalbog ninyo ito dahil sa insufficient funds o close na pala ang account ninyo, pwede na po kayong kasuhan ng inutangan ninyo at maaari na po kayong makulong ng hanggang 1 taon sa bawat talbog na checking in-issue ninyo. Although may kautusan na po ang Korte Suprema tungkol dito na pinaprioritize na nila ang multa kaysa sa kulong pagdating sa mga kasong ganito. Tandaan po ninyo na maaari pa rin makulong kayo, lalo na kung talamak na nagpapatalbog ng cheque na kayo. Kaya kapag pinadalhan po kayo ng isang demand letter na mula na sa isang abogado, isettle nyo na po kaagad ang cheque within 5 days mula nang pinadala ito sa inyo para makalibre na po kayo sa kasong BP22. At ang pangatlo, pinakamatindi, estafa and falsification. Kung nagbigay po kayo ng mga maling impormasyon at alam ninyong mali ito, o kung gumamit kayo ng mga alam ninyong peking dokumento para lang makautang kayo, pwede po nilang gawing due and demandable na kaagad ang buong utang ninyo at pwede na po kayong kasuhan ng estafa o ng falsification of documents dahil dito. Dahil hindi na po isang ordinaryong utang ang pinasok ninyo dahil hinaluan nyo na ito ng panggagansyo. Kaya posible na po na makasuhan at makulong ng ilang taong kayo depende sa halaga ng nakuha ninyo. Sa madaling salita po, although totoo naman na walang nakukulong sa ordinaryong utang dahil ipinagbabawal po talaga ng ating saligang batas ito, makukulong pa rin po kayo kapag hinaluan nyo na ng talbog na cheque o ng pangloloko ang pamamaraan ng pag-utang ninyo. Kaya inuulit ko po ang lagi kong payo, umutang lang po kayo ng perang kayang bayaran ninyo para hindi na po kayo nalalagay sa alanganin. Ano po? Gine.